Magsitayo ang lahat para sa panimulang panalangin. Binibining alak, maaari mo bang pangunahan ng ating panalangin? Yan ang Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw, Blessed Filipino 3-2. Pero bago kayo umupo, ay maaari bang pulutin muna ang mga kalat at mga basura sa inyong gilid at pakiayos ang hanay ng inyong mga upuan. Tapos na ba? Kung ganon ay maaari na kayong umupo. Muli, magandang araw, Blessed Filipino 3-2. Kamusta naman ang naging daloy ninyong araw ngayon? Mabuti naman kung ganon. Para magsimula tayo sa ating formal na talakayan, bago iyan ay mag-check muna ako ng attendance. Sino ba yung class monitor dito? Binibining Biwang. Maaari bang pakicheck ang attendance ngayon, Binibini, at ibigay lamang sa akin pagkatapos ng ating talakayan. Okay, maraming salamat. At ngayon ay dadako na tayo sa ating formal na talakayan. Pero bago iyan, ay sino muna ang makapagbabalik-aral kung ano ang ginawa natin noong nakaraang tagbo. Pero bago yan, ay meron akong isang hinandang laro. Familiar ba kayo sa larong duck race? Okay, no? So ang duck race ay isang game picker na laro kung saan ang mga duck ay paunahan sa finish line na naglalaman ng inyong mga apelyado. At kung sino ang unang mananalo sa duck race ay siya ang sasagot sa ating pagbabalik-aral. Handa na ba kayo, BSED Filipino 3-2? Okay, maraming salamat. Ngayon ay simulan na natin ang larong duck race. Sino kaya ang swerteng mananalo? Congratulations! Ito ang panalo, Binibining Joanne Manayaga. So ano nga ba ang tinalakay natin noong nakaraang tagpo? Tama, Binibini, no? Sadyang ikaw talaga ay nakikinig at alam ko na rin na ang Blessed Filipino 3-2 ay talagang naintindihan ang tinalakay natin noong nakaraang tagpo. No? So wala na ba kayong mga klarifikasyon o mga hinaing patungkol sa paksa natin noong nakaraang araw? Okay, dahil kung wala na, ay meron na naman tayong bagong paksang tatalakayin. Bagong araw at bagong paksa na naman ang ating tatalakayin. Pero bago iyan, ay magpapakilala muna ako. Ako pala si Binibining Gina May Balani at kasama si Binibining Elizabeth Troy Bagnor at kami ang inyong magiging guro. Ngayon, bago tayo simulang sa ating formal na talakayan, ay meron kaming hinanda na laro na pinamagatang larawan ko, ilarawan mo. Narito ang panuto ng ating laro. Una, hatiin ang klase sa 3 grupo. Pangalawa, bawat grupo ay bibigyan ng isa sa mga larawan upang pag-aralan at pag-usapan. Ngunit tayo ay nasa online class kaya meron naman kaming ipapaskil ng mga larawan sa ating PPT at inyong huhulaan. Siguraduhin na may 1 o 2 kinatawan mula sa bawat grupo na magpapaliwanag ng kanilang interpretasyon at opinyon tungkol sa larawan. Inyo lamang bang nakuha ito, BSED Filipino 3-2? Kung ganon, bigyan nyo ako ng virtual hands clap. Okay. Ngayon naman ay narito ang inyong grupo. Sa unang pangkat, maaring basahin. Sa pangalawang pangkat, maaring basahin. At sa pangatlong pangkat. Okay, so ngayon ay magtipon-tipon kayo sa inyong pangkat at nararapat lamang na meron kayong mga representante. Ngayon, ang tanong, BSED Filipino 3-2, handa na ba kayo? Magaling! Narito ang unang larawan para sa unang pangkat. Ano kaya ito? Okay, Ginoo. Maraming salamat. Ang iyong kasagutan ay tama. Ito ay ang pagputol ng kahoy. Maaari mo nang ipaliwanag, Ginoo? Mahusay, Ginoo. Tama, no? So, dahil sa pagputol ng kahoy, nawawalan tayo ng mga
Tama, Ginoo. So sa pagputol ng kahoy, no, dumarami ang mga carbon dioxide na nilalabas ng mga tao. Maaari, dumadami rin ang pagbaha, maaari, no. So dapat talagang hindi natin putulin ang mga punong kahoy dahil sila ang nagbibigay buhay dito sa atin sa mundo. Maraming salamat unang pangkat, napakahusay. Ngayon naman ay magpapatalo ba ang ikalawang pangkat? At narito na ang inyong larawan. Ano ito? Pinibini? Baha? Ang iyong sagot ay tama, no? So meron kang 1 hanggang 2 minuto para magpaliwanag kung bakit ganyan yung larawan. Maraming salamat, Binibini, no? Tama, no? So, dahil ang baha ay dahil ito sa kagagawa nating mga tao. Tama, Binibini. At para naman sa pangatlong pangkat, ano ito? Tama. So, ito ay ang polusyon. Polusyon kung saan sila ay nagtatapon ng basura sa tabing dagat. So, palakpakan natin ang ating mga sarili dahil inyong natukoy ang mga larawan. Kung inyong mapapansin na ang unang larawan ay pagputol ng kahoy kung saan siya ay konektado lamang sa pangalawang larawan na nagkaroon ng baha. At ang baha ay ang dahilan nito ay ang pangatlong larawan kung saan nagtatapon ng basura. No? So, para sa inyo, ano ang inyong mahihinuha o makukuha sa mga larawang ating nabanggit? Magaling, no? May ideya ka, Binibini? Ang tatalakayin natin ngayon ay walang iba kundi ang sanhi at bunga. Pero bago ang lahat ay narito muna ang ating layunin. Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipaliliwanag ang kaibahan ng sanhi at bunga ng mga pangyayari, nakasusulat ng isang maikling karanasan na kakitaan ng sanhi at bunga, at panghuli ay napapahalagahan ang ugnayan na ginagamit bilang sanhi at bunga sa pamamagitan ng pagbabahagi sa klase. Makakamtan lamang natin ang lahat ng ito kung inyo akong bibigyan ng pera. P para sa partisipasyon, E para sa enerhiya, R para sa respeto, at A para sa aktibong pakikinig. Aasahan ko ba, BS at Filipino 3-2, na ako ay uuwi na may limpak-limpak na pera? Tama, maraming salamat. Ngayon ay dadako na tayo sa ating formal na talakayan. At ngayon ay dadako na tayo sa ating formal na talakayan. So, para sa inyo, ano nga ba ang sanhi? Yes, Binibini? Maraming salamat. So, ang sanhi ay tama ka, no? So, sanhi ito ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. Ito ay nagsasabi ng mga kadahilanan ng mga pangyayari sa isang bagay. Alam naman natin, no, na hindi nangyayari ang isang bagay kung wala itong dahilan. Kaya ang dahilan na iyon ay tinatawag na sanhi, no? So, kung iyong makikita sa bawat paglingon natin dito sa ating mundo, ay meron talaga mga pangyayari na hindi inaasahan. Ngunit bago tayo maniwala kaagad o mag-judge, ay atin munang alamin kung ano nga ba ang dahilan o ano nga ba ang sanhi. So, para sa mga sanhi, sa pagsulat ng sanhi, ay merong mga salita na idinudugtong. So, naririto ang mga pang-ugnay na nagpapakita ng sanhi o dahilan. So, inyo itong makikita sa isang pangungusap kung saan ginagamit kapag nagsusulat ng isang sanhi na pangungusap. Ang una ay sapagkat o pagkat, pangalawa ay dahil o dahilan, pangatlo ay palibhasa, pang-apat ay kasi, pang-lima ay naging, at ang panghuli ay sanhi nito. No? So, ito yung mga inuugnay kapag ikaw ay nagsusulat ng isang pangungusap na may sanhi o dahilan. So, para lubusan ninyong maintindihan ay narito ang mga halimbawa. Una, ito ay phrase lamang, no? So, sapagkat hindi siya nag-almusal. So, nasaan ang ginamit na pang-ugnay? Yes, Binibini? Tama, ang ginamit na pang-ugnay ay ang salitang sapagkat. Sa pangalawang halimbawa naman, sanhi ng kakulangan ng pera.
Yes, Ginoong Aranyo. Magaling, no? So, ang salitang ginamit ay sanhi. No? So, para naman masubukan kung talagang inyong naintindihan kung ano yung mga salitang ginamit sa pangungusap kapag sumulat ng isang sanhi, ay meron kaming ibibigay na 3 halimbawa. So sa bawat grupo ay paunahan lamang sa pagpindot ng ating hand raise button kung nais ninyong sumagot at inyong grupo ay makakapuntos. No? So, para sa una, dahil hindi nag-almusal si Jana, nanghina siya habang nasa paaralan. Yes, Ginoong Silihon, nauna ka. Tama, ang salitang ginamit ay dahil. No? Sa pangalawang pangungusap, hindi siya nakapasok sa paaralan kasi nilagnat siya kagabi. Yes, ikatlong grupo. Magaling, no? So, ang kanyang ginamit na salita ay ang salitang kasi. At panghuli, sanhi nito, maraming magsasaka ang naaapektuhan ng matinding tagtuyot. Yes, pangalawang grupo. Magaling, mahusay, no? So, ang ginamit na salita ay sanhi nito. Okay, no? So, naway lubusan yung naiintindihan kung ano nga ba ang sanhi at ano ang mga dapat na iugnay nito sa isang pangungusap. No? So, magbigay ng halimbawa, bawat grupo o iba namang representante. Unang pangkat. Tama, palakpakan. Bigyan natin ng 3 bagsak ang unang pangkat. Pangalawang pangkat. Tama, bigyan natin ng 3 bagsak. At syempre, ang panghuling pangkat. Magaling, no? So, bigyan natin ng 3 bagsak. At bigyan din natin ng kabuuang palakpakan ang ating mga sarili dahil inyong lubusang naintindihan kung ano nga ba ang sanhi at ano ang mga salitang dapat nararapat na iuugnay. Okay, so maraming salamat at ngayon ay ibibigay ko na kayo kay Binibining Elizabeth Joy. Maraming salamat, Binibining Balani. Muli, class, ako si Binibining Elizabeth. So ngayon, class, ay nalaman nyo na kung ano nga ba ang sanhi, class, ay dadako naman tayo sa kasunod na paksa. So kung may sanhi o dahilan, class, ay meron ding bunga. So kapag naririnig nyo ang salitang bunga, ay ano ang inyong ideya o nahihinuha kapag narinig ang salitang ito, class? Sino ang may ideya? Magtaas lamang ng kamay. Yes, Binibini. Magaling. Ang iyong sagot ay tama. So kapag sinabi nating bunga, class, ito yung mga resulta, kinalabasan o dulot ng pangyayari. Ito ang epekto ng kadilinanan ng mga pangyayari. So ang sagot ni Binibini ay tama, class, no? So sa simpleng salita, kapag sinabi nating bunga, class, ito yung resulta o epekto ng mga pangyayari. So sa bunga, class, maaari itong negatibo o positibo. Ito ay nakadepende lamang sa ating ginagawa o nangyari. So sa bunga, class, ito yung mga resulta o epekto ng ano man nating ginagawa o nararanasan. So yun ang bunga, class. So kung sa sanhi, class, ay merong mga salitang pag-ugnay, ay ano sa tingin ninyo ang mga salitang pag-ugnay sa bunga, class? So, sino ang may ideya? Yes, Ginoo. Maaari mo bang ibahagi? Magaling. Ang salitang kaya ay isa sa halimbawa ng salitang pag-ugnay sa bunga, class. So, narito ang mga salitang pag-ugnay, class. Narito ang mga pang-ugnay na nagpapakita ng epekto o resulta, no? Tama ang binigay na halimbawa ni Ginoo. Ang salitang kaya, dahil dito, bunga nito, at tuloy. So, ito yung mga salitang pang-ugnay, class, na maaari ninyong gamitin sa pagbuo ng pangungusap. So, para lubos ninyong maunawaan, ay tingnan natin ang halimbawa. Ang unang halimbawa ay, kaya sumakit ang kanyang tiyan. So,
Alin ba, class, ang salitang pangugnay na ginamit niya? Ang salitang kaya. Kaya sumakit ang kanyang tiyan. So, pangalawang halimbawa naman, class. Basahin ng sabay-sabay. So, ano sa tingin nyo ang salitang pangugnay na ginamit sa pangungusap na ito? Magaling ang salitang pangugnay na dahil dito. Dahil dito, bumagsak siya sa pasulit. So ngayon, class, ay kayo naman ang magbibigay ng inyong sariling halimbawa gamit ang salitang pangugnay. Yes, Binibini! Ibahagi ang inyong halimbawa. Magaling Binibini. Madalas siyang mag-ehersisyo kaya malakas ang kanyang katawan. So, ano ba ang ginamit mong salitang paugnay, Binibini? Magaling ang salitang kaya malakas ang kanyang katawan. Iba pang halimbawa, class. Yes, Ginoo. Hindi siya nag-ingat sa kalsada dahil dito ay na-aksidente siya. So, ano ba ang ginamit mong salitang pangugnay, Ginoo? Magaling ang salitang dahil dito. So, magaling, class, no? So, bigyan natin sila ng virtual claps. So, batid kong naintindahan yun, no? Para lubos kong malaman o para lubos nyong maunawaan ay magbibigay ako ng mga pangungusap at kailangan nyo lang itong tukuyin kung saan nga ba ang kung saan ba ang bunga at kung ano nga ba ang salitang paugnay na ginamit. So narito, class. So tukuyin ito. Una, malakas ang ulan buong gabi, kaya bumaha sa kanilang barangay. Yes, Ginoo! Magaling ang salitang pangugnay na kaya at ang pangungusap, ang bungang pangungusap naman ay ang kaya bumaha sa kanilang barangay. Magaling, Ginoo. Bigyan natin siya ng virtual clap. So, kasunod naman, hindi siya nag-aral para sa pagsusulit. Bunga nito, mababa ang kanyang marka. So, ano sa tingin nyo ang ginamit na pangugnay at ang pangungusap? Yes, Binibini. Magaling ang salitang pangugnay na bunga nito at ang pangungusap na bunga nito, mababa ang kanyang marka. Magaling. Bigyan natin siya ng virtual claps. So, kasunod naman, hindi siya kumain ng almusal, tuloy nahilo siya sa klase. Yes, Ginoo. Nagtaas ka ng iyong kamay. Magaling ang salitang pangugnay na tuloy at ang pangungusap na tuloy nahilo siya sa klase dahilan ng hindi siya kumain ng almusal. So, bigyan natin siya, class, ng virtual claps. Magaling, no? Batid kong nauunawaan nyo na kung ano nga ba ang bunga. So, ngayon, class, ay meron tayong dapat tandaan na hindi lahat ng sanhi at bunga ay ginagamitan ng pag-uugnay. So, maliwanag ba, class, na hindi lahat ng sanhi at bunga ay ginagamitan ng salitang pangugnay? So, kung ngayon ay dumako na tayo. So, may mga katanungan pa ba o mga klarifikasyon? Wala na? Sure? So, kung wala na ay ako naman ang magtatanong. So, narito, bilang isang mag-aaral, bakit mahalagang malaman ang kaibahan ng sanhi at bunga? Uulitin ko, bilang isang mag-aaral, bakit mahalagang malaman ang kaibahan ng sanhi at bunga, class?
So, sino ang gustong sumagot? Maaari niyong itaas ang inyong virtual hands. Yes, Binibini! Maaari mo bang ibahagi ang iyong sagot? Mahusay, Binibini! Iba pang sagot, class? Sinong gustong magbahagi? Yes, Ginoo! Mahusay, Ginoo! Ang inyong sagot ay tama. Bigyan natin sila ng virtual hands. So, mahalagang malaman ang kaibahan ng sanhi at bunga, class, upang mas maunawaan natin ang ugnayan ng mga pangyayari sa ating paligid. So, sa pamamagitan nito ay mas nagiging madali ang pagsuri ng mga sitwasyon at pagbuo ng ating mga sariling desisyon. So, nakakatulong ito upang palawakin pa ang ating mga kaisipan sa pagbasa at sa pagsulat gamit ang mga salitang pag-ugnay ng sanhi at bunga. So, naintindihan ba? Okay, narito naman ang kasunod na katanungan. Paano mo mapapahalagahan ang ugnayan ng sanhi at bunga sa pagsulat ng pangungusap? Ulitin ko, paano mo mapapahalagahan ang ugnayan ng sanhi at bunga sa pagsulat ng pangungusap? So, sino ang gustong sumagot? Ay, maaari niyong itaas ang inyong mga kamay. Yes, Binibini! Maaari bang ibahagi sa klase? Mahusay, Binibini. Bigyan natin siya ng virtual claps. Iba pang sagot, class? Yes, Binibini! Mahusay, Binibini. Bigyan natin siya ng virtual class. So, ang lahat ng inyong mga sagot ay tama. So, mapapahalagahan natin ang ugnayan ng sanhi at bunga sa pamamagitan ng pagsulat ng pangungusap, sa pamamagitan ng maayos at malinaw na pagpapahayag ng ating mga ideya. So, sa pagsulat ng pangungusap, class, ay tiyakin nating malinaw ang koneksyon ng dahilan at resulta upang mas maging epektibo ang mensaheng nais nating iparating. So, mahalaga rin ang paggamit ng mga tamang paugnay, gaya ng ating nabanggit kanina, ang mga salitang dahil sa, kaya, dahil dito, bunga dito, dahilan sa, upang mas maging madaling maunawaan ng mga mambabasa o ng ating mga guro ang ating mga isinulat na mga pangungusap sa naysay kung anuman. Kaya mahalagang isaalang-alang natin ang ugnayan ng sanhi at bunga. So, maliwanag ba, class? Okay. Ngayon ay dumako na tayo sa inyong pagtataya o akgawain. So, narito, magsulat ng isang maikling karanasan sa iyong buhay na kakakitaan ng sanhi at bunga. So, ito ay isusulat ninyo sa isang kalahating papel at ipapasa sa susunod na tagpo. So, narito ang pamantayan sa pagmamarka. Nilalaman, 10 puntos. Kaayusan at organisasyon, 5 puntos. Kaangkupan, 3 puntos. Orihinalidad, 2 puntos. Kabuuan, 20 puntos. So, maliwanag lang ba ang panuto ng inyong gawain, class? Okay. So, ngayon ay narito naman ang inyong takdang aralin. Gumawa ng 5 pangungusap o pangyayari na may sanhi at bunga. Sa lungguhitan ng 1 beses ang sanhi, 2 beses naman ang bunga ng inyong ginamit sa pangungusap. Uulitin ko, class. Sa lungguhitan ninyo ng 1 beses ang sanhi at 2 beses naman ang bunga. So, inyo itong isusulat sa kalahating papel at ipapasa ito sa susunod na tagpo. Maliwanag lang ba ang takdang aralin, class?
Okay. So, batid ko class, no, nalubos na ninyo itong nauunawain dahil madili lamang ang ating paksa ngayon, ang sanhi at bunga. So, naway magagamit ninyo ito at dadalhin ninyo ito sa hinaharap. So, yun lamang class at maraming salamat sa inyong aktibong partisipasyon. Bini-bini, maaari mo bang pangunahan ang ating panapos na panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo, paalam at maraming salamat